Sa ulo ng mga balita sa Pangasinan. Kahandaan ng Pangasinan sa mga sakuna, mas pinalalakas. Mga kabataan sa Pangasinan patuloy sa pakikiisa sa pag-unlad ng mga sektor sa probinsya. At mga senior citizens sa Binalonan natanggap na ang kanilang social pension payout. Unang ratsyada, nakiisa ang mga local disaster risk reduction and management offices o mula sa iba't ibang bayan at lungsod ng Pangasinan sa isinagawang 2 araw na Pangasinan Challenge Night March Mass Assembly for Rescuers with Care for Humanity. Kasama rin sa aktibidad ang mga kinatawan ng Philippine Army, Pangasinan Police Provincial Office, Bureau of Fire Protection at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ilalim ng suporta ng pamahalang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon V. Gico III, sinimula ng aktibidad sa isang night march mula sa Bugalyon Municipal Hall patungong Kayanga Eco Park. Matapos ang night march, isinagawa ang casualty evacuation and rescue simulation kung saan ipinamala sa mga kalahok ang kanilang kasanayan sa pagresponde sa iba't ibang emergency scenario. Sinundan nito ng overnight camping na nagsilbing pagkakataon upang higit pang mapaigting ang koordinasyon at pagtutulungan ng iba't ibang rescue units. Layunin ng aktibidad na higit pang palakasin ang kahandaan, kakayahan at pagkakaisa ng mga rescuers upang maging mas epektibo ang kanilang pagtugon sa anumang kalamidad o sakunang maaaring maranasan ng lalawigan. Patuloy na isinusulong ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan sa pamumuno ni Governor Ramon Monmon V. Gico III ang pagbibigay ng mahalagang papel sa kabataan sa paghubog ng isang ligtas, inklusibo at maunlad na lipunan. Sa pamamagitan ng Young Leaders Congress Advancing Child Participation and Advocacy, binigyang diin ang kahalagahan ng aktibong pakikilahok ng mga kabataan sa pamamahala at paggawa ng mga desisyong may kinalaman sa kanilang kinabukasan. Dumalo rito ang mahigit 200 youth leaders mula sa iba't ibang sektor, kabilang ang mga kinatawan ng LGBTQIA+ community, out-of-school youth, indigenous peoples o IPS, Muslim community, faith-based youth organizations, at mga mag-aaral mula sa DepEd Pangasinan Schools Divisions 1 and 2. Nakiisa rin sa aktibidad ang mga Division Learner Formation Coordinators at Teacher Advisors bilang suporta sa patuloy na pagpapaigting ng child participation at youth development sa lalawigan. Ayon sa pamahalang panlalawigan, dapat na higit pang palakasin ang boses ng kabataan at hikayatin silang maging katuwang sa pagsusulong ng child protection, youth empowerment at inklusibong pag-unlad. Patunay umano ito ng patuloy na isinusulong ni Governor Gico III na lumikha ng mga programang nagbibigay ng pagkakataon sa bawat kabataan na maging aktibong kabahagi sa pag-unlad ng Pangasinan. Patuloy na ipinapakita ng pamahalaang bayan ng Binalonan ang pagpapahalaga sa kapakanan ng mga nakakatanda sa pamamagitan ng regular na pamamahagi ng social pension. Kamakailan lamang nga, isinagawa ang third quarter social pension payout para sa mga benepisyaryong senior citizen. Layunin ng programa na makapagbigay ng karagdagang pantustos ng mga benepisyaryo sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Bukod sa pagtanggap ng kanilang benepisyo, naging pagkakataon din ito upang makumusta at makausap ang mga nakatatanda bilang bahagi ng patuloy na pagkilala sa kanilang mahalagang ambag sa komunidad. Ayon kay Mayor Ramon R.G. Gico IV, nananatiling prioridad ang kapakanan ng mga senior citizens sa pamamagitan ng mga programang naglalayong mapabuti ang kanilang kalagayan at matiyak na natatanggap nila ang mga serbisyong nararapat para sa kanila. Inaasahan namang magtutuloy-tuloy pa ang mga programa para sa kapakanan ng mga senior citizens at ng iba pang mga Binalonian.